So mabilisang content lang tayo dito, no. Sasagutin ko lang yung mga nagko-comment dito kahit papaano. May nagtatanong dito, pwede ba daw yung vinyl sticker sa natural na printer? So ang sagot dito, no, nakadepende kasi yan kung ano yung sinasabi mong natural, no? Ang tapat na tanong mo dyan, ipopost mo kung anong model ng printers kasi yung vinyl stickers, medyo may pagkakapal siya parang 180 GSM ata yung talagang kapal nung vinyl sticker kagaya nung iTech. Sa mga brothers na printer, maaaring mahirapan kung ang brother yung printer nyo, kung ilalagay nyo dun sa feeder, dun sa ilalim, dapat hindi nyo dun ilalagay yung vinyl. Dapat dun sa talagang feeder niya, dalawa kasi yung feeder ng mga brothers na printer. So, ayun, no. Dapat mga ganito i-comment nyo kung ano yung specific na model. Kasi maaaring sabihin mo Epson 121, ayan, kagaya yan, pwede kong sabihin sa'yo na minsan kailangan mong tanggalin yung shark teeth, no? So, mag-move forward tayo. May nagtatanong pa din dito, sabi niya dito, bago lang daw siya sa printer, plano daw niyang bumili ng printer Epson 3210 para daw sa kanyang document and photo printing. So, ayan, okay na okay yung 3210. Yan yung pinakamagandang starting. Diyan ako talagang nag-start ng printing ko, no, sa 3210. Although yung sa akin, yung unang version pa, yung 3110, dye ink lang yung gamit ko. So, napakagandang printer na yan. At pwede ka dyan mag-print din ng mga business cards. Huwag mo lang talagang kakapalan. Ibig ko sabihin, huwag kayong gumamit ng mga calling card paper. Ang gamitin nyo mga photo paper lang. Or kaya yung mga parang orange yung brand na papel, ayun yung ginagamit ko kapag nagpiprint ako ng mga business cards. Yun yung ginagamit ko, double-sided photo paper or kaya yung orange na brand na papel. So marami na kahit papano na nakakapanood ng videos natin na nagpapasalamat, super helpful daw yung mga business natin, nai-entertain sila. So yung iba toxican. So itong channel natin, super toxic talaga dito, tsaka lap trip. Ikaw ba naman, yung kinakalaban mong printing channel talagang napakalakas mong uto no? So, magbasa-basa pa tayo dito. Dito nagtatanong, sabi niya, pwede ba gumamit ng ibang laminating film bukod sa calling card laminating film? So, pwede, no? So, ang point lang kasi ng paggamit ng laminating film na pang calling card ay talagang back and forth na siya. Ibig ko sabihin, harap at likod, na-accommodate niya na i-laminate. Kung i-compare mo sa cold laminating film, isang side lang yung kanyang malalaminate. So, kung gusto mo pang i-laminate yung likod, papatungan mo pa yung sa ilalim niya. So, para sa akin, medyo consume pa ng oras. Ibig ko sabihin, mas tatagal pa yung pag-craft mo nung business card kung cold laminating film yung gagamitin mo kasi isa-isa bawat side. Kaya mas maganda, calling card laminating film. So, eto, no, may nagtatanong din, Sir, yung sublimation ink at pigment ink ba sa isang printer lang? Ayan. Ito yung mga common na mga tanong. Kahit ako before, hindi ko to alam yung sublimation ink, pigment ink. Kaya pag may mga ganitong comment, wag natin tatawanan. Kasi talagang yung mga newbie talaga, hindi talaga alam yan. So, eto, no, Jane, ang sagot ko sa'yo, etong sublimation ink, ginagamit yung ink na yan para i-transfer yung print into mugs printing. Yung nakikita mo mga mugs na may mga print or may mga metal sheet na hindi mo naman iisipin kung paano ginawa yung print na yon. Ang ginagawa doon, tina-transfer lang yung print dun sa papel papunta dun sa metal sheet. Yon, dun yung ginagamit. At saka sa mga printing ng clothing, ginagamit din yan yung sublimation. Pero sobrang bihira gumamit talaga ng mga sublimation kapag yung talagang maalakasan na clothing. Usually yan, mga silk screen yan o kaya DTF. So, yung pigment naman, ayan yung usually na ginagamit naman sa mga sticker printing. So, yung magkaibang ink na yan, pwede siya sa isang printer, pero yung printer na yon, kapag sublimation ay sublimation lang yung ilalagay mo, kung pigment lang, pigment lang. So, hindi mo siya pwedeng paghaluin. Kasi hindi yan gagana. Maaaring yung pigment lalabo. Yan, basta ano yan. Basta hindi pwedeng ang sagot dyan, hindi pwedeng pagsamahin. Pwede sa isang printer, pwede hindi pagsamahin. At ginagamit yung mga ink na yan sa mga Epson printer lang. Eto, no.
Sabi ni Tropang Classic, entertaining na, matututo ka pa. Ano pa ba dito? Ito, sabi niya dito, boss, by the way, HP Ink Tank 315 daw yung printer niya. More than 10k copies daw, nagpalit daw siya siguro nung head. Kasi yung magenta di na ma-fix ng power clean. Pero to be honest, di po pangit yung quality niya if condition lang yung cartridge niya. So, napakagandang ano na ito, no? Napakagandang information nito na bago daw siya nagpalit ng printer head or yung cartridge ng kanyang HP Ink Tank 315 ay naka 10,000 na print na siya. So, goods para sa'yo. Pero ako, ayoko talagang gumamit na ng mga ganyan, mga HP. Siguro kung pang personal print lang, pwede. Pero kung gagamit ako ng mga ganyan, siguro na nakikita-kita ko sa iba yung Canon. Canon 40 something. Basta 40550 ata yun. Yung model nun, hindi ko maalala, hindi ko ma-recall. Basta yun parang ang ganda nung output nun, yung Canon na 4050 or 4060. Ewan ko, basta ganun 40 yung umpisa niya eh. Nakita ko siya sa isang group na mga crafters. Yun yung ginagamit nila. Pigment ink yung black, tapos yung the rest dye ink na. Yun. Yun nga lang, medyo may kamahalan yung ink ng mga ganung models, kaya kailangan yung mga presyo nyo ay hindi talaga yung mga tipong pangbigay, no? Yung parang tipong pagod lang yung kinikita nyo. Yan yung mga iiwasan ninyo kapag nagbi-business kayo, no, na mahal yung inyong mga equipment. So, siguro dito na muna natin tatapusin kasi sobrang daming nagko-comment dito. Although nasagot ko na sila kahit papano, isinishare ko na lang din sa inyo kung ano yung mga tanong dito para malaman nyo din. So, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta, no? Like, share, and subscribe. Comment down below at huwag na huwag kayong magpapauto. Bye! Nakikita, napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito?